May mga tao na sabik makaranas ng pag-ibig at dahil doon ay akala nila ay pagmamahal na ang nararamdaman nila. Yun pala ay in love lamang siya sa ideya na gusto niyang magmahal pero hindi niya talaga mahal ang taong karelasyon niya. Nakakalito naman kasi minsan ang buhay pag-ibig. May mga oras na kahit na ayaw nating makasakit ay hindi maiiwasan dahil tayo mismo ay napaglalaroan ng sarili nating nararamdaman. Dear Papa Dudut, minsan sa sobrang komplikado ng pag-ibig ay ikaw mismo ang malilito sa nararamdaman mo. Pero minsan naiisip ko rin na pag-ibig nga ba ang komplikado o tayo mismong mga tao? Hi Papa Dudut at sa lahat ng mga ka-online na nakikinig ngayon, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lorraine. 23 years old at isang admin staff dito sa Pasig. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Simple lamang ang buhay namin at parehong magsasaka at nagtitinda ng bigas sa mga magulang ko. Mahirap pero kinaya nilang iraos kaming magkakapatid sa buhay at sa pag-aaral. Sa ngayon nga ay engineer na ang kuya ko at IT graduate naman ang bunso namin. Pagdating naman sa love life ay NBSB ako at may pagka-hopeless romantic. Sobrang hilig kong magbasa ng romantic novels at fans din ako ng mga K-drama series at movies. Madalas nga akong asarin ng best friend ko since high school na sina Irma at Ted. Nakakapantasya ko raw sa mga pinapanood ko baka tumanda na akong dalaga. Madalas daw kasi parang nadadala na rin ako sa totoong buhay ng mga napapanood ko. Kaya nga siguro madalas din nila akong inaasar at nirereto sa mga lalaking napapansin nila sa buhay ko. Ako lang kasi ang single sa aming magkakaibigan. Si Irma ay may long-time boyfriend since first year college. Si Ted naman na gay friend namin at isang events coordinator ay wala mang boyfriend hindi naman nauubusan ng ka-fling. Kaya minsan ay mas atat pa talaga sila sa akin na magka-boyfriend na ako nang maranasan ko naman daw ang totoong kiligin, Papa Dudut. At isa na nga sa mga nireto nila sa akin ay ang kaklase ko na si Jake. Varsity player si Jake kaya naman madalas talaga nawala siya sa klase namin. At ako rin ang madalas niyang nilalapitan para hiraman ng mga notes sa mga klase na hindi niya napapasukan. Noong una ay hindi ko naman talaga siya napapansin. Parang normal na kaklase lang ang tingin ko sa kanya. Lalo na kapag nangihiram siya ng mga notes ko. Kahit nga ang pagbibigay niya sa akin ng mga pagkain pagkatapos kong ipahiram ang mga notes ko sa kanya ay hindi ko rin binibigyan ng mali siya. Yung mga kaibigan ko lang talaga na sina Irma at Ted ang madalas na nagsasabi na may gusto sa akin si Jake. Dahil nga raw sa sweet gestures na ipinapakita nito. Hanggang sa unti-unti ay nagkagusto na rin ako sa kanya. Gwapo naman kasi si Jake. Bukod sa matangkad siya at maganda pa ang ngiti niya, kaya naman ang lakas talaga ng datingan niya sa akin. Nahalata na rin yun ng mga kaibigan ko at sinabi nila na mukha raw torpe si Jake kaya hindi pa ako nililigawan. Nagsuggest pa nga sila na gawan ko raw ito ng love letter at iipid sa notebook ni Jake. Ayoko talagang gawin yon kasi ayokong gumawa ng first move para lamang magka-love life. Pero sa huli ay ginawa ko na rin ang suggestion nila dahil ayaw akong tigilan ng mga kaibigan ko. Magkausap kami noon ni Jake at chinek ko ang notes niya kung nakopya naman ang mga importanteng detalye mula sa notes ko. At habang magkausap kami ay pasimple kong nilagay ang love letter na ginawa ko sa notebook niya. Mukha namang hindi niya yon napansin dahil binigyan pa niya ako ng pagkain bilang pasasalamat niya sa akin. Kinilig ako kasi pakiramdam ko ay diskarte niya yon para lalo pa siyang mapalapit sa akin. Lumipas ang isang araw, magkakasama kami noon ni Ted at Irma sa kantin at masayang nagkwekwentuhan nang biglang mag-text si Jake sa akin at tinatanong kung nasaan daw ba ako. Hala, baka aamin na rin siya sa'yo. OMG, eto na talaga yon. Sabi sa'yo para-paraan lang niya yon, yung panghihiram ng notes, panglilibre at pagsabay sa atin ng lunch. Natotorpe lang siya. Kinikilig ng wika ni Irma nang maisend ko na ang reply ko kay Jake na nasa kantin lamang ako. Kaya nga
Kung hindi mo ipupush yung sulat na yan, baka hindi siya magkaroon ng lakas ng loob. Gagraduate kayong parehong nga. Sayang ang chance. Sayang ang love life. Ang wika naman ni Ted. True. Diyos ko, sa wakas pag-graduate natin, baka graduate ka na rin sa pagiging single mo, Lorraine. Dagdag pa ni Irma. Ewan ko sa inyo, kinakabahang singhal ko naman sa kanilang dalawa. Lorraine, tawag ni Jake. OMG, ayan na siya. Kinikilig na wika naman ni Irma. Bes, wag kang maingay dyan. Saway ko naman bago humarap kay Jake na noon ay nakalapit na sa amin. O Jake, bakit? Tanong ko. Kanina pa kitang hinahanap, Lorraine. Ano to, bakit merong sulat sa notebook ko? Bakit naman naglagay ka ng ganito sa notebook ko? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi naman kagad ako nakapagsalita dahil nakikita ko noon sa mukha niya na parang hindi siya natutuwa sa ginawa ko. Ano ka ba, Jake? Hindi pa ba obvious? Parang magkaaminan na kayong dalawa. Ang singit naman ni Ted. Aminan? Aminan ng ano? May inis na tanong pa ni Jake. Lalo akong natahimik kasi hindi ko na alam ang sasabihin ko noon. Lorraine, may gusto ka ba sa akin? O pinagtitripan niyo lang ako magkakaibigan? Inis pang tanong niya. Jake, hindi ka namin pinagtitripan? Kinakabahang wika ko. Ano? Alam mo ba kung anong resulta ng ginawa mo? Nakita lang naman ang nililigawan ko yung sulat mo. Nagalit siya sa akin, galit na galit. Kasi ang akala niya niloloko ko siya. Akala niya hindi ako seryoso sa kanya. Diyos ko, mahigit 1 taon ko na siyang nililigawan at sinusuyo tapos ngayon masisira. Dahil lang sa peseng sulat na inipit mo. Pigil ang galit na wika niya. May nililigawan ka? Gulat na tanong ko. Ika nga Jake, anong nililigawan? Hindi ba dito ka kay Lorraine nagpaparamdam? Kaya nga nanghihiram ka pa ng notes Nililibre mo pa at sinasabayan sa lunch at merienda. Ano yun, joke? Biglang singit ni Irma na hindi na nakapagpigil pa. Oo nga, ilang buwan ka ng lapit kay Lorraine na hindi mo naman ginagawa dati. Ano, pinagtitripan mo lang ang kaibigan namin, ganon? Dagdag pa ni Ted. Ano? Anong mga pinagsasasabi ninyo? Kaya ako sa kanya nanghihiram ng notes kasi yun ang suggestion sa akin ng professor natin. Since si Lorraine daw ang maaasahan sa klase niya. Yung panlilibre ko naman, pasasalamat ko sa kanya yon at yung ilang beses na pagsabay ko sa kanyang kumain para lang humingi ng update sa lesson natin. Bakit ba kung anong iniisip ninyo? Sagot naman ni Jake. Ano? Imposible. Imposibleng wala lang yun sa'yo lahat. Isa pa wala namang kaming alam na nililigawan ka ha. Ang lagay ginagamit mo lang ang kaibigan namin para makapasa at graduate ka? Ganon? Wika pa ni Irma. Irma, tama na. Naiiyak na awat ko sa kaibigan ko dahil napapahiya na ako sa mga nangyayari. Bakit kailangan bang i-broadcast ko pa sa mundo na may nililigawan ako? Saka pwede ba? Wala akong ginagamit. Kayo lang tong nagbigay ng mali siya sa mga nangyayari na hindi naman dapat. Sana bago kayo nag-isip ng kung ano-ano ay inalam niyo muna ang pinagkaiba ng nililigawan sa kinakaibigan lang. Inis na sagot pa ni Jake. Okay na Jake, tama na, gets namin. Gets ko na, okay? Pasensya ka na. Pigil ang mga luha na wika ko bago umalis sa harapan nilang tatlo. Papadudot, ang inakala kong magiging first boyfriend ko ay naging first heartbreak ko. Puro crush lang naman kasi ako kahit mula pa noong high school at mas attracted pa ako sa mga artista kaysa sa mga lalaking nakikilala ko. Kay Jake lang ako medyo na-attach kasi madalas kong nakakausap. Nililibre ako, sinasabayang kumain, mga bagay na akala ko ay may ibang meaning. Pero wala lang pala. Ang sakit, buti na lang at graduating na kami noon. Kaya naging madali sa akin ang mag-move on sa mga nangyari. First time ko pa namang gumawa ng move na magbigay ng letter sa lalaki. Pero napahiya at nasaktan ko lang ang sarili ko. Nagtampo pa nga ako kina Irma at Ted at iniisip ko kasi na kung hindi nila sana ako pinagtulakan, papadudot at halos ibugaw kay Jake ay hindi sana yon nangyari. Pero syempre nagkaayos-ayos din naman kaming tatlo.
Kahit na ganoon ay hindi ko naman matitiis ang mga kaibigan ko. Sa katunayan nga Papa Dudut ay mas naging close pa kaming tatlo. Kahit graduate at nagtatrabaho na kami ay madalas pa rin kaming magkita-kita at tumambay lalo na sa bahay namin. At dito ang kapitbahay at kaibigan ko namang si Raymart ang nakikita nila at siyang ipinang-aasar sa akin. Mula nang lumipat si Raymart sa malapit sa amin ay naging ka-close ko na rin kaagad siya. Doon kasi kami sa tindahan niya bumibili ng ulam at minsan ay nakakapagkwentuhan kami ng tungkol sa kanya-kanya naming buhay. In fairness kasi ay masayang kausap si Raymart. Palabiro siya at malalim ang mga kwento na sinishare niya sa akin. Kagaya kay Jake ay wala naman ako nararamdaman na kahit na anong espesyal sa kanya noong una. Tamang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Kaya lang nang minsang maabutan nina Irma at Ted si Raymart sa bahay namin na nagabot ng regalo para sa birthday ko ay doon nila ako lalong tinukso-tukso. Aba mukhang hindi na kailangan ng regalo natin dito Regalo pa lang ni Raymart abot nga ng ngiti Nakangiting wika ni Ted nang mabuksan ko ang regalong binigay ni Raymart. Umalis na rin siya noon sa bahay naming at tatlo na lamang kami ni Irma at Ted na magkakasama. Paano ba naman kasi nagulat ako sa regalo niya? Yung statement shirt na gustong gusto kong bilhin online. Nakwento ko lang yun dati sa kanya Masayang sagot ko naman. Ay, iba naman pala, matalas ang memorya at may effort. Ako man yun matatouch ako. Ang wika naman ni Irma. Aba dapat lang, kinabog pa ang regalo ng mga tunay na kaibigan. Tayo nga may mairegalo lang. Pero siya na kapitbahay, in order pa online, saan ka pa? Gatong pa ni Ted. Hay nako, mukhang alam ko na kung saan naman papunta yung mga linyahan yung mga ganyan Awat ko na kagad sa kanila. Oy bakit? Nagsasabi lang kami ng totoo. Isa pa, consistent siya sa birthdays mo Simula nang maging magkapitbahay kayo laging may regalo. Pero hindi naman kamo kayo sobrang close na close, hindi ba? Saka hindi mo ba napapansin si Raymart? Ang tagal niyo nang magkakilala. Ever since nakita rin namin kung paano siya makitungo sa'yo. Yung mga tingin, yung mga pasimpleng harot. Sagot naman ni Irma. Kaya nga saka isipin mo matanda siya sa atin ng 4 years ba? Pero walang girlfriend at sa lahat ng pwedeng kaibiganin dito, ikaw pa ang napili. To think na mahiyain pa siya ng lagay na yan Dagdag naman ni Ted. Ano ba kayo? Magkaibigan lang kami ng tao. Huwag niyo namang bigyan ng mali siya. Mamaya mapahamak na naman ako sa maling akala na yan Natroma na ako kay Jake Sermon ko sa kanila. Okay fine. Alam namin nagkamali kami ng tingin doon kay Jake. Pero itong kay Raymart iba talaga ang kutob ko. May gusto yan sa'yo. Baka hindi lang makaamin kasi syempre magkakilala rin ang pamilya ninyo. Kaya mas nakakahiya nga naman, wika pa ni Irma. Uy, napaisip din siya pangaasar pa ni Ted nang hindi kaagad ako nakasagot. Baliw, ewan ko sa inyo. Birthday na birthday ko nilalaso ninyo ang utak ko. Bakit ba parang atat na atat kayong magkajowa na ako? Natatawa ang tanong ko. Aba syempre, ang tagal na namin naghihintay kung kailan ka magkaka-boyfriend At ngayong 21 ka na, may trabaho ka na rin. Wala ka pa ring balak. Nasobrahan kasi sa kakapanood ng K-drama Akala mo naman majojowa niya yung Koreanong yun? Sagot naman ni Ted. Bakit ba? Ano naman kung 21 na ako at NBSB pa rin? Sa wala pa Saka basta hindi nyo naman ako kailangang ibugaw lagi sa mga lalaki Kung talagang meron na, meron na. Wika ko. Uy teka lang beshi Hindi ka namin ibinubugaw basta-basta kung kani-kanino lang. Pinupush ka lang namin dun sa mga pakiramdam namin ay gusto ka. Pero nahihiyang umamin sa'yo. At yun ang nafe-feel namin kay Raymart. Kaya kung ako sa'yo kumilos ka na rin ng pasimple dyan. Saka ano ka ba? Mas kilala mo tong si Raymart. Saka hindi ka naman magko-confess or what. Basta pakiramdaman mo lang siya. Tapos i-break mo yung wall ninyo bilang magkaibigan. Sagot naman ni Irma. Papadudot isang problema kapag nagsimula akong asarin ng mga kaibigan ko
sa isang lalaki ay nabibigyan ko ng mali siya lahat ng gawin ito sa akin. Napapansin ko siya at nakukuha niya ang atensyon ko. Ito na nga ang nangyari nang asarin nila ako kay Raymart. Kung dati basta kapitbahay at kaibigan lang ang tingin ko sa kanya, biglang may nagbago. Umabot pa nga sa puntong nai-imagine ko kung paano nga ba kapag naging couple kaming dalawa. Kung bagay nga ba kami. Kung boto kaya ang pamilya namin, na paano kung siya na ang magiging first and last boyfriend ko. Hindi ko itatanggi na sobrang gentleman at mabait naman kasi talaga si Raymart Papadudut. May pagkamahinhin at mahiyain din siyang taglay. At dahil nga kila Irma at Ted ay parang mas na-appreciate ko ang presence ni Raymart. Yun lagi niyang pagtulong sa assignments at projects ko ng kapatid ko. Panlilibre ng merienda, pag-iaya na mag-movie marathon sa kanya. At hindi pumapalyang regalo tuwing birthday ko. Kung dati tuloy siya ang laging tumatambay sa bahay namin, ngayon ay madalas na rin akong tumatambay sa kanila dahil ka-close ko na rin naman ang mama niya. Unti-unting mas naging close kami kumpara dati at aaminin ko na masaya ako sa mga nangyayari. Kasi nadadala na rin ako sa panunukso ng mga kaibigan ko. Ang dami kasi nilang napapansin kapag nakikita nila si Raymart sa bahay. Kesyo nahihiya lang daw itong manligaw kaya hindi makaporma. Pero halata raw na gusto talaga ako nito. Hanggang sa isang araw ay niyaya akong lumabas. Umayag na rin ako kasi wala naman akong lakad noon. At grabe ang panunukso na ginawa sa akin ng mga kaibigan ko nang malaman ang tungkol doon. Mukha raw magkakatotoo na ang palagi nilang pinagdarasal na sana ay magka-love life na ako. Ayoko sanang maunang umasa pero ganon ang naramdaman ko talaga. Hindi ko na mapigilan ang kilig na bumabalot noon sa katawan ko. Sa loob ng mall ay nakipagkita sa akin si Raymart. Pagdating ko pa lamang sa meeting place namin ay niyaya niya kagad ako na pumunta sa isang jewelry store. Nagtataka man ay sumama din ako sa kanya. Nagulat ako nang sinabi niya sa akin na gusto niyang magpatulong na bumili ng engagement ring. Engagement ring? Agad? Naguguluhang tanong ko dahil akala ko ay para sa akin ang bibilhin niyang yon. Oo, walang kahit sinong nakakaalam pero nagkabalikan na kasi kami ng girlfriend ko dati. Yun nga lang, nag-abroad din siya kaya LDR kami. Magdadalawang taon na. Pero malapit na siyang umuwi at balak ko na sanang mag-propose na sa kanya pag uwi niya. Seryosong sabi niya. May girlfriend ka na at magpo-propose ka na sa kanya? Gulat na tanong ko, Papa Dudut. Oo, sorry kung hindi ko nasabi. Wala kasing ibang nakakaalam kahit sila mama. Kasi ayaw nila sa girlfriend ko noon. Dahil nga siyang nakipag-break sa akin. At ikaw ang pinagkakatiwalaan kong tao sa atin kaya sa'yo ko napiling umamin at magpasama dito. Sagot niya. Wow, hindi ko alam kung dapat ba ako matuwa sa mga sinabi mo o ano eh. So yun lang pala ang papel ko sa buhay mo? Mapagkakatiwalaang tao? Kaya ka ganyan sa akin? Pigil ang mga luhang wika ko. Nasakta na kaagad ako noon kahit na hindi pa masyadong malalim ang feelings ko para sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Alam ko na neto lang tayo, halos naging close ng sobra pero mula pa noon, alam kong magiging mabuti at mapagkakatiwalaan kang kaibigan. Teka, okay ka lang ba? May mali ba akong nasabi? Lorraine, bakit ka naiiyak? Nag-aalala ang tanong niya. Umiling naman ako bago nagsalita. Wala kang mali. Ako yung may mali. Ako yung tanga. Ako yung nag-assume. Yung nagbigay ng mali siya. Yung nagpaasa sa sarili ko na may meaning lahat ng ginagawa mo para sa akin. Na baka hindi lang kaibigan ang turing mo sa akin kaya ka ganyan kabait, ganyan ka ka-gentleman at kalambing sa akin. Akala ko kasi this time tama na yung akala ko, yung pakiramdam ko. Akala ko sa wakas mahal na talaga ako nung taong kaharap ko. Yung totoo na hindi na fake news, pero hindi pala, hindi pa rin pala. Raymart, sana naman next time na makikipagkaibigan ka ayusin mo ha. Huwag masyadong bigay todo. Hindi mo kasi alam na sobrang bait mo, sa sobrang effort mo, may nahuhulog na pala sa'yo. Naiiyak na sagot ko.
Lorraine? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sorry, hindi ko alam na iba na pala ang datingan sa'yo ng mga ipinapakita ko. Sorry, hindi ko intensyon na ganyan. Guilty na wika niya. Oo nga kaya nga ako nga yung tanga. Kasalanan ko to. Naging mabait ka lang, naging asyomera naman ako. Akala ko lang talaga kasi meron Hay, sorry pala ha kasi hindi yata kita matutulungan sa gusto mo. Pasensya ka na ha. Huwag ka mag-alala. Matatanggap ko kung hindi na kaibigan ang turing mo sa akin pagkatapos nito. Ang sabi ko sa kanya bago siya iniwanan sa kinatatayuan niya. Para akong ewan na umiiyak habang muabiyahe papunta sa bahay ni Irma, Papa Dudut. Alam ko kasi na nandun si Ted at pareho silang naghihintay sa akin at nang makarating nga ako doon ay mas lalo akong naiyak nang salubungin nila ako ng masayang tanong kung nandiligaw na raw ba si Raymart. Kung kami na raw ba o kung ano ba ang nangyari sa date naming dalawa. Huy Bes, ano ba talagang nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala ang tanong ni Irma. Huy, kukumprontahin namin si Raymart kapag hindi ka nagsalita dyan, dagdag pa ni Ted. Gusto nyo talagang malaman ang nangyari? Pwes pinahamak lang naman ako ulit ng mga maling akala nyo. Nagmukha na naman akong tanga. Ang tanga-tanga ko talaga. Umasa na naman ako sa wala. Paninisi ko sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong pa ni Irma. Wala naman kasing ibig sabihin ang lahat. Lahat pala ng ipinakita sa akin ni Raymart mula noon. Walang ibig sabihin yun. May girlfriend siya. At alam nyo kung bakit niya ako niyayang lumabas kasi magpapatulong siya sa akin bumili ng engagement ring. Naintindihan nyo ba ha? Naintindihan nyo? Kaya utang na loob, tantanan nyo na ako. Tigilan nyo nang may ipagtulakan sa akin na kung sino-sino. Kasi sa huli ako naman ang nagmumukhang tanga. Ang asyomera, ang umasa at napahiya. Ako na naman. Please lang tama na. Pakiusap ko sa kanila. Papadudot mula nga noon ay nawala na kung anumang samahan ang meron kami ni Raymart. Nagkahiyaan na kami pareho, medyo awkward at mahirap dahil magkabit-bahay lamang kami. Pero kailangang maging matatag. Hanggat kaya ay pilit na lamang akong umiwas. Hindi na rin ako nagpupunta sa kanila at kahit na ayaw ko ay unti-unti ring nadamay ang closeness ko sa pamilya niya. Mula rin ang mangyari ito Papadudot ay talagang binantaan ko sina Irma at Ted na huwag akong irereto o aasarin sa kahit na sinong lalaki. Naiintindihan at nirerespeto naman nila ang gusto ko. Kahit sino naman sigurong ilang beses nang napahiya dahil sa maling akala at pag-a-assume madadala na, hindi ba? Paano ba naman nasaktan ka na nga, napahiya ka pa? Double kill na yon kumbaga. Papadudot dahil nga sa mga nangyari ay nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho ko hanggang sa na-promote ako sa trabaho at doon ay nakilala ko naman si Eric. Mabait at sobrang sarap kasama ni Eric. Madali din siyang sumakay sa trip ng iba. Kaya hindi nakapagtatakang naging close namin ang isa't isa. Maging ni Ted. Yun nga lang, mula nang dumating si Eric sa buhay namin ay muli ring bumalik ang dating gawi ni na Irma at Ted ang pang-aasar sa akin. Lalo na nang sumasama na si Eric sa mga lakad namin ng mga kaibigan ko. Palagi tuloy siyang nakukorner at nai-interview ng mga kaibigan ko. Pero eto para lang malinaw lalo na sa isa dyan. Wala kang girlfriend or KMU or ibang nililigawan ngayon, hindi ba? Tanong pa ni Irma. Wala nga. Natanong nyo na yan dati Natatawang sagot pa ni Eric. Pero teka, para malinaw ulit. Pero may nagugustuhan ka ngayon at plano mong ligawan, hindi ba? Follow up question naman ni Ted. Oo, alam nyo na rin naman yan Sagot ulit ni Eric. Okay, so pagchichismisan na lang natin ang love life ni Eric dito? Napapailing na tanong ko naman. Ikaw, gusto mo bang pagchismisan ka namin para maniwala ka? Wika ni Irma. Itong kaibigan natin minsan hindi na nakakatuwa ang pagka-pabebe niya, no? Pang-aasar pa ni Ted.
Seryoso kasi, tama na guys. Hindi pa rin ba kayo nadadala sa mga nangyari sa akin noon? Ano, gusto nyo naman akong magmukhang tanga? Tama na. Huwag tayong assume ng assume ha. At ikaw naman Eric, pasensya ka na sa dalawang to ha. Talagang malakas lang ang sapak nila. Pero huwag kang maniwala sa mga pang-aasar nila. Panenermon ko naman sa kanila. Bakit ba ayaw mong maniwala? Paano kung totoo naman yung pang-aasar nila? Paano kung sabihin ko na may seryoso kong intensyon sa'yo? Hindi ka pa rin ba maniniwala? Iisipin mo pa rin bang maling akala ang lahat? Medyo seryoso na tanong pa ni Eric. Sabay namang kinilig ang dalawa kong kaibigan na naghahampasan pa. Alam mo Eric, kung nakikisali ka sa trip nitong dalawang to, wala akong pake. Pero please lang ha, huwag niyo na akong pagtripan. Tama na, kota na ako sa pagiging asyumera at sa pagmumukhang ewan. Inis namang sagot ko. Seryoso kasi ako hindi ka nag-a-assume. Lahat ng ipinapakita at pinaparamdam ko sa'yo, lahat yun ay may mali siya. Lahat yun ay espesyal para sa akin kasi gusto kong maramdaman mo na gusto kita. Sa totoo lang ay hindi ko ina-expect na dito ko masasabi sa'yo to na dito pa ako aamin sa harap mismo ng mga kaibigan mo pero maniwala ka. Hindi ka inaasar dahil wala lang. Gusto ko yung mga ginagawa nila at gusto ko rin sabihin sa'yo na nagugustuhan kita. Seryoso pa rin sagot niya. Pwede ba? Baka naman kinukuntsaba ka lang nitong mga kaibigan ko kasi atat na silang magka-jowa ako. O kaya kinakasabwat ka nila na kunwari gusto mo ako para naman kapag inasar nila ako sa'yo, hindi na ako humopya Eric. Hindi mo kailangan gawin yan, sinasabi ko sa'yo, wika ako naman. Sige, hindi ko ipipilit kung ayaw mo pa rin maniwala pero mula ngayong naririnig mo na ang lahat ng ito, hayaan mo kong patunayan sa'yo na seryoso ako sa lahat ng mga sinasabi ko ngayon. Tugon pa niya. Papadudod sa totoo lang ay hindi ko alam ang mararamdaman ko sa oras na yon. Gusto kong maniwala sa mga sinasabi ni Eric pero kapag naaalala ko kung paano ako umasa at napahiya dati parang nawawalan ako ng loob. Ang hirap na kasing maniwala sa isang bagay na wala ka namang palang aasahan sa bandang huli. Sa kabila nga ng mga nangyari ay pinilit kong kumilos pa rin ng kaswal lamang kina Eric. Ayaw kasing magkailangan kami. Lalo na at iisang opisina lang ang pinapasukan namin. Gusto ko ring maramdaman niya na hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Yun nga lang makulit si Eric Papadudut. Tinutuon niya ang sinabi niyang patutunayan niyang gusto niya ako. Lagi niya akong hinihintay na matapos sa trabaho ko at sinasabayan na mag-break time. Hinahatid pa uwi at mas madalas ko pa nga siyang nakakasama kesa kina Irma at Ted. Dahil talagang maya't maya siyang nakabuntot sa akin. Natuto rin siyang manood ng K-dramas para raw masakyan ang trip ko at makarelate sa mga bagay na gusto ko. Hindi ko itatanggi na may parte sa akin na natutuwa sa mga ginagawa ni Eric para sa akin. Hindi naman ako manhid at gaya nga ng sinasabi ko ay hopeless romantic ako. Kaya halos lahat ng bagay na gawin niya ay talagang nabibigyan ko ng mali siya minsan. Pero sa kabila nito ay iniwasan ko pa rin magpadala. Baka kasi kung kailan maniniwala na ako saka ulit ako bulagin ang katotohanan umasa lang ulit ako sa wala. Sa kabila ng mga effort na ipinapakita at pinaparamdam niya ay pinipigilan ko pa rin ang sarili ko na mahulog sa kanya. Takot na rin kasi akong umasa. Pagod na akong masaktan kaya lang ang hirap din talagang magpigil ng feeling Papadudut. Lalo na kung ma-effort yung tao at porsigido na mahalin mo. Ay, natapos din. Bulong ko nang matapos ako sa ginagawa kong trabaho. O ano pang ginagawa mo dyan Eric? Akala ko nakauwi ka na. Nagtatakang tanong ko naman nang malingunan ko si Eric sa kabilang lamesa. Hinihintay kasi kita, ihahatid kita pa uwi, sagot naman niya. Hindi mo na kailangang ihatid ako, kaya ko ang sarili ko, pasupladang wika ako naman. Ganun ako palagi sa kanya. Para mapagtakpan ang feelings ko ay sinusungitan ko na lamang siya. Hindi ka ba napapagod na itaboy ako? Seryosong tanong niya. Hindi ka ba napapagod tuwing tinataboy kita? Mataray namang tanong ko sa kanya. Kapag ngayon pa lang napagod na ako,
paano ka lalong maniniwala sa akin na seryoso ako sa iyo? Seryosong tanong niya. Eric, wala naman dapat patunayan sa akin eh. Okay nang magkaibigan tayo. Huwag niyo na akong pagtripan. Oo na, marupok ako, tanga ako. Ang dali kong mapaniwala. Pero please lang, huwag ka nang dumagdag sa mga nakagawa sa akin noon. Sagot ko naman sa kanya. Alam mo, naiintindihan ko kung nadala ka sa mga nangyari sa iyo dati. Pero gusto kong malaman mo na lahat ng ipinapakita ko sa iyo ay totoo. Sana naman ay magtiwala ka sa akin. Sana maramdaman mo na seryoso lahat ng ginagawa ko para sa iyo. Huwag mo naman sanang isara kaagad sa akin ang pinto mo na hindi mo pa nabubuksan. Hayaan mo lang ako. Huwag mo naman akong itaboy. Oo, ayaw kong mapagod sa iyo pero tao lang din naman ako na nasasaktan. Hindi ako nang titrip o nagpapaasa katulad ng iniisip mo. Gusto talaga kita. Seryosong wika niya. Eric, ang dali-dali kasing magsalita ng ganyan eh. Ang dali-daling mangako. Ang dali-daling manloko. Ang dali-daling magpaasa. Oo, ang sarap maniwala. Ang sarap minsan na papaniwalain ang sarili na masayang magmahal. Na okay lang maging tanga kasi sumaya rin naman eh. Pero hindi eh. Sa dulo ng lahat ng yon ay nandun ang sarili mong ayaw nang umulit kasi nakakatakot na. Sagot ko. Mas pipiliin mo na lang bang mabuhay sa takot kaysa sumubok na maging masaya? Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Huwag mo naman akong patapusin kaagad. Kahit na hindi pa kami nagsisimula. Kahit isang chance lang. Pakiusap naman niya. Papadudod sa kabila nga ng marami kong mga tanong at pagdududa, sa huli ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na hayaan si Eric at hayaan ang sarili ko na maging masaya sa kung ano ang meron kami. Hindi nga nagtagal ay sinagot ko si Eric at naging kami, papadudod, at nakilala rin namin ang pamilya ng isa't isa. At syempre hindi rin papatalo sa saya sina Irma at Ted. Sa totoo lang, papadudot, ay hindi ko rin maipaliwanag ang sayang naramdaman ko nang naging kami ni Eric. Nasanay kasi ako na sa libro o mga drama ko lang nararamdaman yung kilig at ganitong saya. Yung dati na ini-imagine ko lang na sobrang mag-effort ang leading man sa leading lady, yung mga matatamis na salita, yung mga date, yung mga halik at iyakap. Yung mga problemang sabay niyong lalampasan at minsan nga ay hindi ko maiwasang hindi mailantulad sa mga kwentong napapanood at nababasa ko ang kwento namin ni Eric. Pero hindi ko alam kung ganun ba talaga ang mga love story. Yung bigla na lang mawawala ang kilig at saya na nararamdaman mo. Maayos naman kasi talaga kami ni Eric noong una. Masaya ang relasyon namin hanggang sa unti-unti akong nakaramdam ng sawa sa mga oras na magkasama kaming dalawa. Para bang hindi na ako ganun kasaya. Wala na yung excitement, wala na yung kilig. Kaya naman nabawasan din ang mga oras na nag-e-effort ako na makasama si Eric. Nung una, pinilit kong hindi ipahalata sa kanya pero mahirap talagang magpanggap na masaya ka pa kasama ang isang tao. Hanggang sa siya na mismo ang nagtanong kung may problema ba kaming dalawa. Gusto mong malaman yung totoo? Yung totoo? Ako mismo hindi ko maintindihan ang sarili ko eh. Nung una nagsisimula pa lang tayo masaya ako. Sobrang saya ko. Ramdam na ramdam ko na mahal kita. Hanggang sa naging tayo na nga, mas sumaya pa ako. Bago sa akin lahat ng ito eh. Alam mo yun, ikaw ang first boyfriend ko at sobrang excited ako lagi sa mga darating na araw kasi naiisip kita. Naiisip kong tayong dalawa. Pagtatapat ko sa kanya. Ako rin naman eh, ganyan ang nararamdaman ko. Kahit hanggang ngayon, wika pa ni Eric. Alam mo, hindi ko rin alam kung ano ang nangyari sa akin. Nung ini-imagine ko pa ang lahat, pakiramdam ko ang perfect eh. Sobrang saya. Sobrang sarap magmahal. Pero noong nandito na tayo, na totoo nang nangyayari ang lahat, habang tumatagal ay parang nawawala na ako ng gana. Na parang mas okay na lang manatili sa isipan ko ang lahat. Yung tayong dalawa, wika ko naman. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong pa ni Eric. Hindi ko alam Eric. Hindi ko na rin alam ang sarili ko.
Nalilito na rin ako, sobrang nalilito. Pigil ang mga luhang sagot ko. Mahal mo ba ako, Lorraine? Kasi kung mahal mo talaga ako, hindi ka magkakaganyan. Naiiyak namang sabi niya. Hindi naman kagad ako nakasagot dahil sa labis na pagkalitong nararamdaman ko noon. Ano? Hindi mo masagot? Hindi mo alam kung mahal mo ba ako? Naiiyak na tanong ulit niya. Bago lang sa akin lahat ng to, sana naman ay maintindihan mo ko. Sagot ko. Wala namang bago o matagal pagdating sa pagmamahal, Lorraine. Ni first time mo yan o hindi, kapag mahal mo, mahal mo. Naiiyak pa ang giit ni Eric. Hindi naman magiging tayo kung hindi kita mahal eh. Pagdadahilan ko pa. Ako nga ba talaga ang mahal mo o yung ideya lang na nagmamahal ka at minamahal ka? Kasi magkaiba yun eh. At natatakot ako kasi bakit pakiramdam ko ay hindi talaga ako yung minahal mo. Na nagustuhan mo lang yung pakiramdam pero pagkatapos ay wala na. Tama ako, hindi ba? Hindi nga talaga ako yung minahal mo, ang sabi pa niya. Sorry Eric, hindi ko alam. Hindi ko na rin naiintindihan pero maniwala ka sa akin. Nalilito na rin ako sa sarili ko. Hindi ko sinasadyang maging ganito tayo. Paghingi ko ng tawad sa kanya. Naiintindihan ko at iintindihin ko. Kung naguguluhan ka ngayon, kung kailangan mo ng oras mag-isip, sige hahayaan kita. Pero sana bumalik ka ha. Sana ma-realize mo na mahal mo talaga ako. Na ako talaga ang mahal mo kasi ako higit pa sa sigurado ang nararamdaman kong pagmamahal para sa iyo. Sagot naman niya. Papadudod sa ngayon nga po ay cool off kami ni Eric. Hahayaan daw muna niya ako hanggang sa masagot ko mismo ang mga tanong sa sarili ko. Willing daw siyang maghintay kung hanggang kailan at hindi ko alam. At kung kailan ko masasagot ang mga tanong sa sarili ko, hindi ko rin po alam. Paano nga ba malalaman kung totoong pag-ibig na yung nararamdaman ko? Ganito lang ba talaga sa umpisa dahil unang boyfriend ko si Eric? May test ba para malaman kung in love ka sa mismong tao o sa ideya lang ng pag-ibig? Naalala ko na minsan sinabi sa akin ni Irma na kung kaya ko na raw sagutin ang tanong na kaya mo bang mawala si Eric sa buhay mo. Masasagot na rin ang tanong ko kung mahal ko nga ba siya. Pero kapag nga ba hindi mo kayang mawala ang isang tao sa buhay mo ay sapat na yung basihan para masabi mong mahal mo talaga siya. Mahal ko nga ba talaga si Eric o nag-a-assume lang ako na in love ako? Kahit na hindi naman talaga. Hindi ko na alam, Papa Dudut. Sana kahit papaano ay mabigyan mo ako ng payo sa kung paano ko maintindihan ang sarili ko. Aaminin ko na may mga oras na namimiss ko po si Eric. Pero sapat bang dahilan yon para masabing mahal ko nga ba siya? Maraming salamat at sana po ay mabigyan po ninyo ng pansin ang kwento ko. God bless and more power sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang at nalilito, Lorraine. Maraming salamat kay Lorraine sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel At pagdating po talaga sa pag-ibig minsan ay nakakalito. At kung ano man ang nararamdaman natin, yung tipong minsan ay akala natin ay nagmamahal na tayo pero hindi pala. Minsan naman akala natin ay hindi pa pagmamahal pero mahal na pala natin talaga. Lorraine, ikaw lang ang tanging makakasagot sa kung ano ang desisyon ang dapat mong piliin at gawin. Tama ang pakikipag-cool off na ginawa mo sa kanya pero sana wala kang pagsisihan sa desisyon na susunod mong gagawin. Subukan mo magdasal at humingi ng sign sa Poong May Kapal kung paano kanya matutulungan. Sa ganong paraan ay naniniwala ko na mas mabibigyang linaw ang isipan mo at mga magiging desisyon mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito
ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.